bukas, men. Oh. Oh. Ano sabihin, papasok ulan dyan? Ayan. Pinabricate niya na po yan. Ayan, magandang buhay. May mga bisita po tayo. Buti na lang, inabutan ko pa sa kakarating lang po natin galing palengke. Ayan, oh, tingnan nyo naman. Ang dami, oh. Oh, sino may mga babatiin dyan? May ipopromote? Ayan. Happy birthday bukas sa anak ko. Oh, yung mga single dyan. Ayan, sumasayaw daw po sila. Oh, isang bagsak, isang bagsak. Isang bagsak, isang bagsak. mga nagsusumba daw po sila. From Las Piñas pa. Sana Sabado Linggo kayo para nakakain sana ng lechon. Ayun na lang po. Oh, ayan. Oo. Okay na, wala nang pahabol. Ayan, oh. Yo, tol, wala ka babatiin. Ayan. Sa farmer. Ito po, suki natin sa lechon po. Siya po yung number 1 talaga. Salamat po, salamat. Support, shout out lagi. Yan din siya. Thank you po. Thank you po, thank you po. Thank you so much. Ate Perny, solo na. Ayan, maraming salamat. Salamat. Papayag, salamat. Ayan po, ito mga Zumba girls. Ano pong schedule ng Zumba ninyo? Martes, Huwebes, Sabado. Ala, talaga naman. Talagang malupit, ah. Ayan po. Thank you po. Thank you. Dito na po kayo mag-ano. Usog natin to. Ayan, maraming salamat pala sa ating mga bisita. Nakakatuwa naman. Alam niyo, pagkaganyan nakakataba po ng puso. Ako po'y nanliliit. So, ayan, tuloy tayo. At ano ba tong version na tong vlog natin? Ayan. Bah, wah, 10 o'clock na pala. Happy birthday pala kay Kuya Gilbert Cuevas. Maraming salamat sa suporta mo ever since. Ayan, happy birthday. May 15. So ayan, baka magkita-kita na naman tayo niyan. Dahil alam ko every other week ba. So ayun. At eto yung mga lamesa natin. Sa prices po, marami ang nagtatanong. Hindi pa po natin kasi syempre, alam nyo na, makapagpalabas lang tayo dito ng okay na sa akin, konti. So iba-iba po kasi kagaya po niyan. Itong dalawa, syempre medyo pricey po ito dahil ito po yung pinakamaganda. Ayan, no. Ito po talaga yung pang dining. Ayan. Na yan, malapad. So dito medyo pricey po itong dalawang ito. Pero yung mga ganito na medyo payat ng kaunti, na dining pa din naman. Ayan, pang dining pa rin. Syempre mas mababa. So anuhin natin yan, pag-aaralan muna. Tapos ito, may mga gagawin nating table na din. May mga tingnan natin, magaling lang nga saan tayo mag-resin. Kaya lang ayoko din naman pong sumugal. Ayan, ito, maganda din to. Pagka sa kabila, maganda. So 1, 2, may malapad po dito, kaya lang may dugsong. So iba din po ang presyo nun. Pero malay natin, mabili din. Ibebenta din na rin natin. Kasi sabi ko nga, actually lugi na po talaga ako dito sa mga slab na to. Kung pwede ko lang ibalik. Malaki po ang nagastos talaga. Sa kahoy pa lang po 80 plus. Tapos yung mga patistis pa, yung mga alam niyo na, yung labor nung sana makabalik lang, pwede na sa akin. Yan, makabalik lang. Tapos alam niyo naman,
Dati kasi usapan nito is 25k lang eh. Pampano, tapos papatistis ko na lang sana sa pinsan ni Kong kung kahit papakyaw mo lang yun ng 10,000 pwede na siguro. Eh hindi sila pumayag, gusto nila sila daw kasi kailangan may lisensya pa. Ayun na, doon na po ako nadali at nabot pa ng almost 50 yung tistis, kaya umabot tayo ng almost 80 or more than 80 kasi pinadeliver na lang sa kanila din, additional na naman. So ganun po ang nangyari. Unlike kung ano sana, kulong-kulong na lang namin kahit doon na namin kuhanin with the boys, pwede rin naman. So yan po ang istorya. Kaya ayun, hahabulin natin. Pero kung malalagyan natin ng bangko, sabi ni Bebe, lagyan na daw ng bangko na live edge na ganon, pwede rin naman. Para medyo, sabi niya, mas may presyo ng konti. Tama nga naman. Pero kasi yung upuan po talaga, kung lalagyan natin ng upuan, talo po kami. Kasi unang-una matatalo kami sa labor. Alam niyo naman ng mga boys, mabagal. Tapos babayaran mo araw-araw magkano, di ba? So wala po. Talo ako doon. Doon pa lang iniisip ko, wala, no way. Kasi sa upuan pa lang po na, lalo na yung mga may mga curve, ang tagal pong gawin noon. Napakamahal. Tapos papa-upholstery mo pa, eh tapos tayo doon. Hindi natin kaya. Can't afford tayo sa labor. Durog tayo sa labor doon. Kaya nga sabi ko nga, kailangan mapaspasan man lang sana nila yung trabaho para naman hindi tayo gaanong maaray sa labor ba. Nagpapatubig pala. Ayan. Takip na lang pala ang kulang nito. Pintuan na to. Ayan. Okay na. So ito kasi, ang balak namin dito, para nakikita mo po yung ano ng battery. Yan, oh, like 100% na anong oras, alauna. Kanina pa yan 100%. Nakalimiter na po kami. Sayang yung kuryente, tatapon tayo. Ayan, so may pinto po ito. Ayan, kita nyo naman. Ayan, laki ng pinto. Alagyan na natin ang stopper dyan. Tapos may lock lang na ganon, para sa mga bata hindi maabot. Ayan, tapos ito pala, hindi kailangan kailangan din po ng hingahan. So, paano ba ang louvers nito, Papa Yam? Louvers po namin to. Ay na kasi natin dito yung angge. Alam niyo po pagka may malakas na hangin, yung tipong thunderstorm na may bagyo, yung hindi na patak ng ulan eh, pero yung mist parang ganon sa katagalan. Syempre, importante po ito hindi talaga mabasa. So kailangan natin proteksyonan. Yung sa battery, ito walang problema. Pwede po yung mabasa. Tapos magpapakabit pala ng solar, itanong niyo po kung para sa akin mas maganda po itong Deye na bago nila ngayon, yung hindi napapasok ng butiki. Ito po yung mga bago ngayon. Kasi ang problema pala nito, pag napasok po ng butiki, doon kayo biglang may mga, alam nyo na, mga problema. So mas maganda na para sigurado hindi mapasok po ng butiki ba. Ayan, hanggang ilan kayang battery ang pwede dito? Pangarap natin 4, para at least ano na yun, yung 4 ano na yun, sabi sa Bicol, laog-laog. Gagamit tayo ng kuryente siguro mga 2 to 3 hours na lang a day sa mga ganong sitwasyon. Ayan, so ito po pinaprioritize natin bago pumasok po yung bagyo season. Ayan, medyo medyo kabagay, pwede sigurong maglagay ng butas dito, mga maliliit lang na butas para may hingahan. Tapos pwede din maliit na butas doon, makapasok lang yung hangin. And then ito, ang ipapalit natin dito ay parang clear, clear na kahit pang basketball, yung fiber lang na yung pang tricycle. Pwede na yung lugas naman yan, may hingahan na, So yun po, at least para pag may dito sasakyan, wala po namang so yun yung ating dyan. Tapos maganda, nakasara.
para at least yung daga din hindi makakapasok kasi minsan may daga. Pero tuloy-tuloy naman po ang lason ko. Lagi ako ano ng lason. Mayroon ako nabiling magaling na lason eh. Makikita niyo po yung mga daga na mamatay mga after 2 days. Asan ba yun? Ito sa Shopee ko binili. Yan, ito. Mas magaling ito sa ano, sa para siyang feeds. Mas magaling siya, mura pa. Sa Shopee po, ayan. Effective to. Mas kumpara dito sa Racumin, nakilala nyo. Ang Racumin, nakakapatay naman po. Kaya lang, yung nga sabi ng iba, parang kinakain lang, hindi daw nakakamatay po. Kaya lang ito mga 4 days pa bago mamatay yung daga. Ito, instant kill to. Yan po yung ano natin. Actually meron na ako dito. Ayan, may mga nakalagay po ako dyan. Dahil yung ating sasakyan, pinasok ko man naman ng isang araw. Tingnan niyo po ang init. Ang init. Summer, para sa ikagiginhawa ng lahat. Napakainit din po sa loob ng bahay. Sabi ko, bebe, next summer pag-ipunan natin yung loobin, di ba? God willing, yung aircon po sa makapag-centralize tayo. Kasi sayang, kasi ngayon gumagamit lang kami ng 2 kilowatt, 3 kilowatt sa umaga. Ang naha-harvest ay 13, 14. So, tapos ano na? Tawag dito? Full charge na tayo. So, sabi ko nga kung 4 na battery, kaya nang i-full charge yan. Siguro mga 1 o'clock. Pag summer pag ganito, mainit po ang panahon. Kayang-kaya. Kasi ito 11 o'clock, 11:30, puno na po yung dalawa eh. So, sabihin mo na hanggang alas 2, 'di ba? Basta importante mapuno yung dalawa na yon. Sobra naman, malay mo maswertehin tayo sa net metering. E di yung sumusobra naman pang ano na yon, pang tabla na. 'Di ba? Pang panabla na yon sa grid. Para kung malay natin, 'di ba? Swertehin tayo, 'di ba? Hindi naman natin hinahangad yung zero. 'Di ba? Makatipid lang tayo na tipong ang babayaran mo na lang sa kuryente 2,000, 1,000 instead of 20,000. Last po is 28 ang binayaran namin. Medyo mabigat. 28,000, 23,000, 25,000. Buo na po 'yon. Buong farm. Kasi ngayon lalo na yung operation. Actually nung Sunday po ay nag-check ako ng consumption ko. Pumalo ng 10. May time po na pumapalo ng 10 kilowatt. So, buti na lang syempre malakas pa rin po yung tanghali lang naman kasi ilang electric fan po ang gumagana doon sa, di ba, yung mga kubo lahat yun may electric fan. Tapos yung ice cream machine po 1,800 watts yun. So gumagana lahat yun. Tapos yung yung electric fan po sa mga kubo gumagana. So pumapalo ng 10. At buti na lang may solar. Timely. Kasi ngayon tingnan niyo po biglang nag-announce yung National Power Corporation na parang yung Luzon Grid kulang-kulang na, nasa red alert. Biglaan, di ba? Biglaan na lang sila naglabas na ganun. Sabi nila wala naman daw, pero di ba? Few weeks ago sinasabi nila walang dapat ikabahala. Pero ngayon bigla pong naglabas ng ganun na may brownout. So mas maganda na rin po talagang may ganito. Sabi ko nga kay Brother Leo, ayan, belated happy birthday sa'yo, bro. Brownout dito sa amin, sabi niya. Kwento ko lang matatawa yon. Sabi niya sa subdivision daw ilan lang ang may kuryente sa kanila. So sabi ko, di ang yabang mo. Ay oo, brother, ang yabang namin. Biro-biro lang naman. So ganun po ang feeling pagka kagaya nung kailan ba, nung Wednesday, nag-brownout po ng 8 o'clock hanggang 10. So sabi ni Bebe, patay kayo ng aircon. Sabi ko, wag, 2 hours lang. Sinabi naman ng Pelcon na 10 o'clock magkakaroon. Sabi ko, yeah, go. Sabi ko, wag nyo nang tipirin kasi 10 o'clock magkakakuryente din naman eh. Kayang-kaya ng battery naman ng na suportahan po yung 2 oras na yan. Kasi umaabot po ng 5 hanggang 6 yung itong dalawa. So plus 2, papalo na ng mga, sabi mo ng 9 na lang to 10, di ba? Malaking bagay pa rin, di ba? So
Pwede na nating buksan yan ng 7, diba? 7 to 5, 7 to ano, tingnan natin, o 6 o'clock ng gabi, battery na tayo, lalaban na. Hindi mo na mapapansin, mag brownout man, maubusan ka man, let's say brownout, maubusan ka man 5 o'clock or 4 o'clock in the morning, malamig-lamig naman na ang panahon, hindi mo na mararamdaman gaano na brownout pala. Tulog ka pa nun, mahimbing pa ang iyong tulog. Ayan. Tsaka isa pa sa mga plano ko nga, magdagdag pa po ng konting panels doon. Ayan. Para mas marami tayong ma-produce, ma-maximize natin yung 16 kilowatt. 'Di ba? So, ganun. Ang galing ni TCL. Magaling po si TCL. Sa mga gustong tanong po, sa mga nagtatanong, ayan, Solar Boys PH lang ang iyong kontakin. Solar Boys PH. At nasa Facebook page po yan. May Facebook page sila. Kay Brother Gian. Ayan, mga gusto mag-inquire po sa solar. Kasi kung may pera din naman po kayo ngayon, may pampagawa din naman. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik at lalo-lalo na kung feasible naman ang iyong bubong. Kasi normally naman sa bubong po talaga kinakabit yan. Unlike sa may malawak na lugar, pwede kang magtayo ng, di ba, parang garage mo na ang bubong ay solar panels na. Pero kung ano, is bubong po talaga ang unang kasi hindi ka na di ba, ikakabit na lang doon. So, ayun, kung feasible naman at pwede, pag-isipan niyo po ng consider niyo. Kasi talagang hindi lang sabihin mo na nakakatipid ka, nakamura ka, pero yung convenience, lalo na po na ngayon, talagang ang energy crisis nakaambang, malaking bagay po ito. Matutuwa kayo. Ako'y happy talaga. Kaya gusto ko pa pong i-upgrade yan. At nag-usap na po kami ni Bebe. Sabi niya, sige, pagka nakaipon-ipon, magdagdag tayo. Kasi alam niyo na, 'di ba? Medyo ano po talaga. Parang energy freedom ba na hindi ka nakadepende na lagi sa grid. Lalo na kung magba-brown out ganito, ay wala po kaming problema. Let's say alas 8 mag-brown out tapos ganito ang panahon, ay wala po tayong problema. Hindi natin ramdam 'yan. So isa 'yan sa mga isa sa mga may embrace ninyo pagka kayo po ay may solar setup. Kagaya niyang init na 'yan, ako. 'Di ba? Ayan na. Marami na po ang mga nagtatanong-tanong dito sa mga lamesa natin. Si Leo hindi po pwede dito sa ating mahahaba dahil ang hinahanap niya po ay hanggang dito lang pala. 170 cm lang ang hinahanap niya. Ito po ay 240. Pang 8-seater po yan. At meron tayong isa shoutout. Shoutout pala kina Emerson Takilig Ocampo ng Candon, Ilocos Sur. Shoutout din po kay JR. Ayan. JR lang, ayan. Nag-order po ng crab paste at chili paste siya. Ano ba ito? Ayan, naka-order na din daw po siya. So ayan, maraming salamat. Ako, brown out na mga farmer. Yan po ang kinaganda ng may solar. Kahit papano nakakaraos tayo. Ayan, si Junjun ay tapos na. Tingnan natin itong ginagawa nila. Nag-order na ako na acrylic. Wow, ang galing ni Junjun talaga. Tingnan nyo naman. Naka-louvers yan. Ang angas, men. Ang sabihin, papasok ulan dyan. Ayan, pinabricate niya na po yan. Tapos hindi naman mapapasok ng daga ito, pagka nakasarado na, mataas na. So ito po kasi, louvers na ganyan. Ngayon, ito clear na kasi yung binili natin. Nag-order na po ko sa Shopee, 3mm ang kapal na clear, parang polycarbonate. Tapos itong sa baba polycarbonate din. Ayan. Diba? So ngayon battery nang gumagana sa atin dahil brown out na naman. Buti na lang meron tayong dalawang battery.
So wala, brownout, rotational na nga. Ang sarap ng yan po ang ano. Kaya kayo alam nyo ngayon daw ang daming gustong magpakabit ng solar, walang materyales, ubusan. Buti na lang nauna na tayo. Napakadami pong nagpapakabit, hindi na talaga din basta-basta maharap ba. So ayun, kasi talaga ngayon ako nagulat din hindi po ako ako'y medyo masakit din sa damdamin dahil yung gobyerno natin hindi talaga hinanda yung mga tao. Bigla na lang may post, di ba, na ganun, red alert na, hindi man lang tayo in-advise na pagdating ng ganitong buwan medyo, di ba, hindi naka-ready kumbaga. Actually ngayon ko din lang magulat din ako, sabi ko ganun na pala sitwasyon ngayon. 'Di ba? Sabi naman nila mga ilang buwan walang dapat ikabahala dahil okay naman, 'di ba? Tapos ewan ko. Sorry po sa mga medyo talagang kaya yung mga tao talagang namumroblema dahil, 'di ba? Kaya yung iba nagkukumahog na po, lalo na yung may mga pangpakabit naman. Ayun, ikot ang puwet nila dahil ang laki po ng ginhawa talaga ng, lalo na kung sabihin ko nga meron tayong 4 or 5 hanggang 6 na battery pala kaya dyan kung gugustuhin talaga natin. Dagdag tayo ng 6 na battery kaya. So sabi ni Gian, kausap po siya kanina, hanggang 6 na battery yan bro, sabi niya. Ay sabi ko kung 6 sobra na sa amin sa gabi. Kasi yung consumption po namin, pag inanalyze ninyo, dodoblehin nyo lang yung consumption namin, kayang-kaya po ng daytime. So ibig sabihin, kaya niyang ipunuan yung, plus kung magdadagdag pa ng panels, diba? Kayang-kaya pong punuin yung 5 o maybe 6 pag maganda ang talaga sikat ng araw. Diba? Wag naman yung bumabagyo at given na talaga, hindi talaga kakayanin. Hindi ko lang alam kung kaya niyang i-charge yung ng kuryente. I think hindi ko pa natatanong kay Gian. Ayoko namang manguna. Pero ayun nga, ang kinaganda po sa mga setup ni na Gian, kasi DEI po ang ginagamit po nilang inverter. Naka wifi pati yung mga batteries na yan. So pag may adjustment, sasabihin ko nang sa kanila, bro, yung battery ko alas 11 mo na paganahin kasi dati po alas 5 pinapagana niya, uubusin muna. So nauubos po yun hanggang alas 11. Sabi ko, teka lang, parang may mali Pagka nag brown out pala ako ng alas 12 ng madaling araw, patay kami, diba? So ang ginawa ko, broke ako, i-adjust na natin ng alas 11 ng gabi. Doon pa lang gagana yung battery, para at least medyo lamang tayo. Kasi pag mag brown out man, meron tayong meron na hindi ubos. Kumbaga meron tayong, doon pa lang gagana yung reserve. So ganun po, kahit hindi mag brown out alas 11, kasi mauubos naman po yan hanggang alas 5 ng umaga. So ganun din naman. So ayun, kaya ayun, gagaya yung brownout. Aalamin ko pa sa Pelco. Kung may post naman yan, sigurado kung anong oras po magkakaroon. So kung let's say 3 hours, wala tayong kakaba-kaba, kasi hanggang 5 oras po yung battery niyan itatagal. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ayan, at magandang buhay. At ito pala, sabi ni Papa Yam, ipapagawa niya na daw po yan sa magaling talaga at marunong. Meron naman daw pong gumagawa dito, magpipintura, magano niyan. So para at least, diba, ibebenta natin, dapat maganda talaga. Pero ipapalason ko po yan sa ilalim. Lalasunin muna natin yung kahoy para sure win tayo. Patay na yung mga insectors. Ayan.